Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang nakapanghihilakbot na ulat na kumakalat na tila apoy sa bawat sulok ng internet, hindi na raw maitago ang katotohanang ang Pangulong Bongbong Marcos ay biglaang isinugod sa isang selyadong pasilidad matapos malagay sa kritikal na peligro ang kanyang buhay. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga security detail habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang pinuno ng bansa ay bumagsak sa gitna ng matinding kaba at sindak sa loob ng kanyang sariling silid. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding takot dahil sa balitang may inilabas na di umanong matindi at nakakagulat na arrest warrant laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang lumantad ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal na nagpapatunay sa mga lihim na transaksyong pilit na ibinaon sa limot sa loob ng maraming dekada at ngayon ay hawak na ng mga internasyonal na otoridad. Ang bawat sulok ng palasyo ay tila naglalaway sa sindak dahil salamat na hindi na kailanman mabubura ng anumang yaman habang ang mga selyadong vault ay isa-isang nabubuksan sa harap ng nagbabagang katarungan. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang posisyon? Okay, another semento. Ayan, ganyan, no? May mga tsinelas pa, nakita nyo? Okay? So ngayon, mga kababayan, ayan, pareho, di ba? Kasi sabi nila, AI, hindi totoo, binili lang yung maleta, kasi sale yung maleta, kabibili lang. Di ba, mga ganyan lumalabas. Right? Unang-una, mga kababayan, grabe, karumal-dumal, kulang na, sabi ko nga, kulang ang bitay sa mga hinayupak na to. Kay Marcos Jr., kay Tambaluslos, sa lahat sila, kaya si Saldico ay gusto nilang gurgurin. 2022 pa lang, ine-expose ko na sila sa inyo, na si Lisa ay dinideliveran, ang una ko pang in-expose sa inyo na sa PAGCOR. Okay? Pera sa PAGCOR. Now, ito, dito sa budget insertion, sa national budget, mga kababayan. Kaya nga, sabi natin, bulag, pipi at bingi pa ba kayo, mga kapulsan, lahat, taong bayan, Catholic Church, lahat, na nakikita nun nyo na hindi magsasalta si Saudok. Sabi ko nga, kahit ako'y kinasuhan ni Saldico, naniniwala ako sa kanya kasi totoo ang sinasabi niya dahil ito yung in-expose ko. Kaya pinakita ko sa inyo yung timeline. Ayan pong kaso, mag-asawa sila. Okay? Yan yung kaso nila sa akin dito na hinaharap ko dahil nagsisinungaling daw ako, dinifame ko daw sila na hindi totoo na sila ay magnanakaw sa kaban ng bayan. Eh ngayon yung binato ko sa kanya, inamin niya. Di ba? Inamin niya. Kaya ang punot dulo ng ito, ang punot dulo ng lahat ng ito, hindi ko lang alam kung kailan papangalanan ni Zaldico si Lisa Tanas. Dahil si Lisa Tanas ang nagkukumpas dito. Ngayon ang question ko. Okay? Ano ang mangyayari? Kasi syempre sasabihin nila, AI lang yan. Sasabihin nila, AI ang nilabas ni Zaldico, di ba? Ngayon, kaya ko pinakita yung mga sahig. Okay, yung mga sahig-sahig dun sa wait. Okay. Di ba? Kaya ko pinakita, well, yung pinost ni Zaldico, di ba? Ilang, yan, yung mga sahig ng mga, ng garahe, halos pare-pareho yan, no? Halos pare-pareho yung sahig, yung mga cars, ito. Tingnan mo, ito yung mga structure ng bahay, nakita nyo? Alam mo, kung anong gagawin nila dyan? Anong gagawin ni Tambaluslos dyan? Pwede nilang wasakin yan, sirain nila, kumbaga, i-cover up nila yung crime, yung ebidensya. Okay? So, pwedeng magpagawa sila, i-restructure nila, i-renovate nila yung ano na yan, yung garahe na yan para hindi malaman o para sabihin ay sinungaling si Zaldico. Pero ang question sa inyo, makakalusot ba sila? Kaya kung paiimbestigahan talaga, kung seryoso, itong mga buwaka ng ina, okay, na mga hayop na dyan, sa ICI, alam naman natin yan, nagawa-gawa ni Bangag yan, dyan sa Kongreso, Senado, pwede yan.
ipasomon, imbestigahan yang garahe ni Tambaluslos kung nagsasabi ng totoo etong si Zaldico. Kaya mga buwaka ng ina kayo, mga military na supposedly tagapagtanggol kayo ng bayan, mga hayop kayo, dapat nga kayo inuubos na rin kayo sa ng impyerno, dapat kinukuha na kayo ni Satanas. Ngayon mga kababayan, maku-cover up ba ni Tambaluslos yan? Hindi. Kasi sino ang engineering dito? Sino ang engineer dito? Kasi kahit i-cover up yan, kahit bungkalin ni Lisa Satanas o ni Tambaluslos o ni Martin Romualdez o ni Bangag o dahil natataranta na sila, dahil nagpakita ng picture si Zaldico at talagang tinukoy niya kung anong eksaktong address mga kababayan. Alam niyo naman, kayo dyan na may mga bahay, di ba, merong plano ang bahay. May plan, di ba, may structure and everything. Ngayon, makikita yan, building permit, occupancy record, pagdating sa forensic, mga palangga, makikita yan kung merong tinanggal, may bago ba? Isang pindot lang yan, isang kahig lang yan kung ang semento ay bago. Kasi for sure, kaya naunahan na natin sila. Hindi nila pwedeng, hindi nila pwedeng i-cover up to kung talagang thorough investigation. Kung like American style, na ipaporensik lahat, itong mga yun ang mga ipinakita ni Zaldico dito mga kababayan, makikita mo kung nirenovate o minodify itong particular na garahe na yan. Yung mga na yan, yung flooring na ito. Ibang flooring naman to, mukhang sa kwarto. Ito, yung kanina, di ba yung kanina sa garahe, ito mukhang sa kwarto. Nakatanya, iba yung flooring. So, hindi pa pwedeng gibain. Kahit gibain pa ni Romualdez yung bahay niya at baguhin niya sa utos ni Lisa Satanas at Bangag dahil nasusukol na sila, mga kababayan, hindi sila makakalusot dito kung paiimbestigahan, kung ilalagay, kung gagawin ang batas sa tama. Yes, sabi ni Fan with Neckline, thorough investigation should be no cover-ups, no snaking. Yes. Kasi hindi siya makakalusot dito, mga kababayan. Yung pagpipintura ng wall, 'di ba? Kung sabi ko nga kung fresh ba o luma yung mga ano tawag diyan? Yung mga bakal na nilalagay or semento. 'Di ba? Ganito kahayop itong itong mga Bangag administration na ito. So titignan yan, sabi ko nga mga palangga, kung gagawin lahat, okay, ng DOJ, sabi ko magkakasabot sila eh. Wala nang katanasaan, kailangan talaga matanggal yung mga hayop na to. Kasi lahat yan. Kung pwede nga lang palitan nila yung bahay o sunugin nila yung bahay. Kahit naman sunugin nila ang bahay, red flag yun. Di ba? Tangina mo, remulya. Kayo lahat, mga buyawa kayo, wala na kasing silbi yung ating mura sa kanila dahil nga magkakasabwat sila, mga kababayan. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit ano pang gawin nila, based dito sa mga pinakita ni Zaldico na mga pictures, kahit palitan pa nila yung sabi ko nga, semento, gibain nila yung bahay, that's big red flag. Na talagang, bakit ninyo sinira yung bahay? And also, meron yang CCTV, yung community na yan. Unless, tinutukan na ni Bangag, tinakot na ang mga may hawak ng CCTV na huwag niyong i-release yan. Pero kung, let's say for example, sinomon yan, sige na, tignan natin yung number 31, okay? What's the street? McKinley, ano pa yung isang street? Nara, di ba? Tignan natin yan. Makikita yan, and even yung mga kapitbahay, meron yan silang mga CCTV. And also, yung mga cars, even yung mga cars, in and out, may mga camera yan. For sure, yung mga kapitbahay, doon sa nabanggit na street na yun, meron yan silang kopya kung sino ang nag-in and out. Yung kadis na yun, mararecognize palangga. Lahat ito mapapanagot kung gagawin nila yung tamang investigation. Pero, mga kababayan, enough is enough. Dapat nang mawala si Bangag. Okay? Dapat mawala na siya dahil siya talaga ang utak, tsaka si Lisa Marcos, inuubos ang pera ninyo. Kaya na-mention, di ba nga, candidly, di ba, nagagawing ambassador si Lisa Satanas sa Europa? Para ma-justify nila na si Lisa Satanas, kunyari, nakikipagsalamuha sa OFW, pero behind the scene, on the sideline, naghahakot ng mali-malitang perang ninakaw nila sa kaban ng bayan.
mga palangga, I don't think na kailangan ko pang sumigaw. Since 2022, sumisigaw na ako. At lahat ng in-expose ko, yung mga kapapasok lang, balikan nyo yung first part na vlog natin. Yung timeline, Garjola, Romeo Momo, Tambalos Saldico, umamin mismo. Tapos sabihin ni Bangag, sabihin ni Clarissa Taratara, magpasalamat daw tayo kay Bangag Jr. dahil siya daw ang unang nag-expose nito sa mga katiwalian. Hindi magsisinungaling ang aking video. Nandyan lang yan, nakapublic naman lahat yan. Pwede niyong balikan. Di ba? Sana matanggal na bago magpasko ang mga adik. Uubusin nila yung pera ninyo. Hindi ba kayo naaawa sa buhay nyo? Mismo ang putang inang Marcos, ang pamilya niya ang magnanakaw na dapat sila mabura sa mundong ito. Dapat sila mawala. Dahil namatay ang mga pamilya niyo, nagutom kayo, krimen lahat, ninanakaw lang, mali, ganun nila napastanganin ang pera ng bayan. Kung pwede ko lang ibuwis ang buhay ko, kulamin ko yung mga putang inang yan. Mawala silang lahat, gagawin ko. Hayop ang ginagawa nila, mga kababayan. Kung may power lang ako ng kulam, which is wala naman, I don't believe in kulam. Dahil kung may kulam lang, pinatay nyo na silang lahat, diba? Kaso wala. Ngayon, nasabihin nila si Zaldico AI. Sabi ko nga, kahit ako kinasuhan ni Zaldico, naniniwala ako sa kanya. Dahil eto yung binato ko sa kanya. Haharapin ko si Zaldico sa kaso namin. Hindi ko naman siya inuurungan. Diba? Pero eto, more on para to sa bayan. Maganda na rin ang ginawa niya. Sabi ko nga, win-win ako dito eh. Inamin niya, at the same time, pinaalam niya sa taong bayan na totoo ang expose ni Maharlika. Na bumili sila ng bayan sa Forbes Park, na-deliver sila ng pera. Papatayin talaga yan. Di ba? Gugurgurin ni Bangag yan. Hindi na dapat makawala si Bangag dito. At si Marcos Jr., si Tambaluslos. Yang mga pictures na yan, na mga pinakita niya, madali lang yan. Oh, kahit, sabi ko nga, wala nang panahon, kahit gibain pa nila yung bahay, baguhin nila yung struktura ng bahay. Sabi ko, doon mo malalaman, bakit mo binago ang structure ng bahay mo? Kasi, at saka meron plano yan, meron yan, may sinabit yan. Unless, dudukutin na naman nila, babaguhin nila yung planning. But again, kahit na baguhin, dudukutin nila dyan sa housing department, everything sa City Hall, kung saan man, sa Forbes Park, sa Forbes Park, area na yan, tanggalin man nila lahat yan, mga kababayan, malalaman at malalaman pa rin. Kaya dapat talaga palitan na ang hayop na presidenteng ito at kasuhan na sila isa-isa at kung pwede nga lang, I don't know how, pero dapat retroactive ang bitay. Kulang ang bitay sa kanila. Kulang 10 ng pamilya nila. 10 ng pamilya ni Lisa Tanas. Wala pa yung kanyang mga kapatid dyan. Yung butlog din, Araneta. Wala pa bang mag-expose kay Martin Araneta? Wala pa? Yan, kumakamal din. Kumakamal silang lahat. Kamag-anak, kaibigan, katsuktsakan, ninanakaw nila ang pera ng Pilipinas. Lahat ng mga acting ni Bangag kahapon, diyan may padrama-drama siya. Diyos ko, wala namang kwenta yung kanyang statement o message doon sa kanilang Christmas tree lighting. Puro kajutahan lahat. Ang mukha ni Lisa, mukhang, sabi nga nang nag-comment, mukhang binilad na gabi o laing, tuyot na. Wala silang pakialam, mga kababayan. Kasi yung perang ninanakaw nila, binabayad nila, maaring binabayad nila sa PSG nila, binabayad sa AFP, para hindi manindigan. Kayo, 3rd star general? 4th star? Well, 3rd star general? Kung may pagmamahal pa kayo sa bayan, you have to do something. Bobo ba kayo? Tanga ba kayo? At kayong mga, ulit-ulit na lang natin, mga Catholic bishops. At thank you kay Father Shano ng Cebu. Pinanood ko siya kanina at sa kanyang homily, sinasabi niya sa kanyang mga parishioners, ito nangyayari sa ating bayan. Kaya sabi ko, nagkamali si Pangulong Duterte.
Dapat inubos niya lahat to. Tulad, pinagbintangan naman siyang ginurgor. Dapat nung time niya, ginurgor niya na lahat ng mga kawatan. Di ba? Hindi magagawa ni Zaldico yan. Tama kayo. Hindi yan magagawa ni Zaldico. Kung sinabi naman niya inutusan siya. Siya ay tauhan lamang dyan sa Committee on Appropriations. Lahat ng inuutos sa kanya, gagawin niya. Wala na pong batas sa Pilipinas, kaya dapat nyo nang manindigan. Okay? Wala mga search warrant kasi kasabwat lahat ng mga remulya. Tahimik ang mga general kasi malapit na ang Christmas bonus. Sabi ko nga, you have to do something. Maawa kayo sa bayan ninyo. Alam nyo, dapat talaga lumabas kayo. I think sa 30 mayroong mga malaking rally, di ba? Nasa mga kamay nyo talaga kung paano nyo durugin ng isang adik na magnanakaw na si Marcos Jr. Hindi pa sila satisfied doon sa mga ninakaw nila nung panahon ng tatay nila. Sa panibagong pagnanakaw, dahil nung time na yun si Lisa Tanas, wala pa siya noon eh. Panibagong pagnanakaw ng Araneta Romualdez Marcos. Dapat silang panagutin. Kung sabi ko, kung may retroactive lang, kung pwede i-retro ang bitay, dapat silang bitayin lahat. Kitang-kita na kahit anong pasinungalingan nila kay Zaldico, na ganito, ganyan, totoo ang sinasabi ni Zaldico at maniniwala ka dahil inamin niya na nag-conspire sila. Okay? Yes, yun ang problema, Remy, no? Kung magkakasabwat ang AFP-PNP. Pero ang sumasabwat lang naman dyan, yung PNP at yung mga asungot niya. Pero kung manindigan ang mga third class ba? Ang tawag doon? What do you call it? Yung third class, second class na mga generals at kayo lahat at manindigan kayo sa taong bayan, tapos na si Marcos Jr. Mananatili pa ba kayo sa pagsuporta sa isang adik, sa isang magnanakaw? Bobo ba talaga kayo? Third star pala. Third star, second star, bullshit star. Mananatili pa ba kayong lulunukin ninyo? Okay? Lulunukin ninyo ang lahat ng kababuyan ng gobyerno ni Marcos Jr. na ang magsasakripisyo ay ang inyong mga anak, ang inyong mga kapupuhan at kayo mismo. Uubusin na, itatalaga na si Lisa Tanas na ambassador, uubusin nila ang pera ng hahakutin nila. That in dollars. I-deposit nila sa mga offshore accounts nila. Or maaring nakabili na sila ng bahay doon. Hindi maaring. Bumili na sila ng mga bahay doon. Tapos yung mga pera, ini-imbak doon. US dollar denomination. Kasi ang dollar, hindi naman, yung pera ng US. Di ba? Hindi naman na-expired eh. Ganun pa rin. Di ba? Ang Pilipinas lang, ang nagpapalit-palit tayo ng ng buka ng ating pera. Pero ang US dollar, hindi. Di ba? Ganun pa rin ang itsura. Nagre-release lang ng mga bagong bills, pero the same thing. So malamang, kaya si Lisa gagawin ni Bangag. Okay? Gagawin siyang ambassador dahil, syempre, meron silang immunity na hindi, kahit anong bit-bitin nilang maleta, hindi sila si-check upin. So itatambak doon. Baka ngayong ampon niyang butanding ang taga Hilera noong mga, nila doon, ng mga, what do you call it, ng kanilang mga nakaw sa Europa. You have to do something. Maawa kayo sa bayan ninyo. Kung wala kayong gagawin. Gumising na kayo. Ako, ang dami ko nang ginawa. Okay? Kaya nga tayo naging misvindicated. Ano ginawa nyo sa bayan ninyo? Okay? Kaya gano'n na lang ang galit. Yes, sa amin spoke sa Harry Roque dahil pinagbibintangan si Harry Roque dyan sa Polvoron Villain. Kaya gano'n na lang po yung galit nila sa akin. Imagine nyo, 4 cases. Ang mga nagkaso sa akin, mga dating dugyot. Walang pera, walang pambayad sa kuryente, pero may pambayad na milyon-milyon dito sa California para sa abogado at the same time, dyan sa Pilipinas. Diba? Yes, yun na nga. Kaya sabi ko nga, pag peace rally lang, i-disperse lang kayo at kakasuhan ng inciting to sedition at rebellion.
Ako naman, mga kababayan, sabi ko nga, hindi ako magbe-benefit dito eh. Wala akong benepisyo dito. Ang benepisyo ko pa nga dito, papatayin ako, gugurgurin ako eh. Kayo yung nandiyan dyan sa Pilipinas. Kayo yung lumalaban sa baha. Kayo yung naano ng buhay ninyo, ang buhay, ang bahay, buhay ng mga pamilya ninyo. Everyday sa MRT nakipagsiksikan kayo. Sa jeep, lahat, nadanasan ko lahat yan. Di ba? Lubog kayo sa utang, wala kang bayo. Ngayon, magpapasko, problema ninyo. Wala kayo pang handamalan ng mga anak ninyo, pang Christmas party. Pero yung putang inang Marcos na to, sabi ko nga, trilyon yan, aabot ng trilyon. Pag pinagsama-sama mo lahat ng mga ninakaw nila. Tapos ang huhulihin nila, yung mga taong maliliit, kumbaga mga dilis lang ang huhulihin. Pero yung buwaya, yung pating na si Bangag at si Tambaluslos, hahayaan nyo lang. Yeah, sabi ni Remy, kaya nga, kayo bigyan kayo ng 5,000 pang-ayos ng bahay ninyo, 10,000. Maawa kayo sa sarili ninyo. Minsan, sabi ng iba, parang gusto nyo ba burahin na lang kayo sa mundo? Total, wala naman kayong saysay. Hindi kayo pinahalagahan ng mga namumuno sa gobyerno, at the same time, hindi nyo rin pinahalagahan ang inyong karapatan. Anong klaseng buhay meron kayo sa Pilipinas? Napikit mata kayo, harap-harapan ng hinahain sa inyo. Na pinagnanakawan kayo ni Lisa Marcos, ng pamilya niyang mga adik, sinabi na mismo ng kapatid niya, ng ilang pamilya ang nagko-control sa inyo. Tapos wala kayong pakialam, ay mga jutang din na kayo. Lalo na ang mga PSG na naka-witness ng tsuktsakan, ng adikan, mga jutang din ninyo. Sana mamuyod na lang kayo. Sana hindi na lang kayo magising kinabukasan at nang matapos na kayo. Total, wala naman silbi ang buhay ninyo. Ayaw niyong ipagtanggol ang inyong bayan, ayaw niyong ipagtanggol ang inyong sarili, ayaw niyong ipagtanggol ang future ng inyong mga anak. Yung isang unano na si Lisa Panas, na butod, mudlo, na addictus, kaya kayong paikot-ikutin, ginagamit ang kapangyarihan para hakutin ang pera ninyo. Kaya dapat dyan kay Lisa Panas, binibitin yan pati warik. Kung may bitay yan, dapat ang pagbitay sa kanya pati warik. Kung may batas na bitay, dapat talaga yan. Iniikot-ikot muna. 10 ng pamilya nilang magnanakaw. Sabi nga, pwede pigaan pa ng kalamansi eh. You know what I mean? Hayop ang pamilyang ito. Demonyo, kaya I made the right choice na hindi naging part ng hayop na administrasyon na ito. August pa lang, alam ko ng demonyo sila. Kaya nga ako, nagsalita na mga kababayan, you have to do something. Diba? Kayo naman mga tanga. Ayaw mo kay Sara. Okay? Kayo naman mga tanga. Dahil sa binabato kay Sara na 125 million, na na-clear na ng COA, anong ninakaw ni Sara? Ang hirap sa inyo, mga bobo kayo. Sabihin ko na nga, hindi ako nang-aaway ng followers, pero aawayin ko na kayo. 'Di ba? Dahil yan ang narrative sa inyo. Anong ninakaw ni Sara Duterte sa inyo? Na-issuehan ba ng pagdanakaw si Sara? Yung confidential fund na 125 million na naklaro. Anong ninakaw ni Inday sa inyo? Mga yawa kayo. Ayaw nyo kay Sara? Dahil yun ang gusto ng mga makakaliwang grupo, magdusa kayo habang buhay. Tapos mas gusto nyo si Bangag, patuloy kayong pagnanakawan. You talk about Inday Sara, 125 million na, hinighlight nila Zaldico, ayan. Ni Zaldico, ni Bangag, ni Tambaluslos. Pinukpok nyo ng pinukpok si Inday Sara, i-impeach nyo. Tapos you don't care about 55, how much? 56 billion na ninakaw. Kudlit lang. At hindi ninakaw ni Sara ang 125 million. Pinake news nyo, mga putang ina nyo. Di ba? Anong ninakaw ni Sara? Meron bang issue si Sara ng mali-maleta? Wala. Ang confidential fund, ginamit niya sa tama. Binaboy lang siya ng gobyernong ito, binibrainwash
ang mga bata, na katulad mo, I don't know kung bata ka pa, tinitwist nyo. Pero eto, billion-billion na mismo inamin na ni Zaldico na nag-conspire sila. Ayaw nyo kay Sara. Batas yun, mga gago kayo. Siya yung successor. Sa ayaw nyo at sa gusto, si Sara ang maupo kapag natanggal na si Bangag. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino. Kaya mamatay na lang kayo sa hirap, mga yawa kayo, mamatay kayo hanggat dyan sa PGH, sa Quezon Avenue, lahat, pumila kayo dyan. Okay? Magmakaawa kayo kung kailan gamutin ang pamilya nyo. Diba? Ni pambiling bulak, wala kayong mga hinayupak kayo kasi ang utak nyo bangag na, mga NPA yata kayo eh. Yan ang katotohanan. Kaya magpakahirap kayo sa baha. Sana, kung pwede lang piliin lahat ng mga bangag ang malunod sa baha at magkandamatay. Kaso hindi mo naman pwedeng piliin. Di ba? So yan ang katotohanan. Nagmumura na